I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister. What? Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So for today guys, nandito tayo at maghahatid ako ng mga anak ko, no? It's Monday morning. Balik na tayo sa trabaho guys. So after more than 2 weeks of vacation, no? Balik na tayo sa reality guys. So simula na ulit tayo ng trabaho, right? So but yeah, this morning, no? Ginulat tayo ng napakatinding balita, no? I was checking Google News a while ago, no? At yun agad yung tumambad sa akin, no? At saka shoutout pala kay Kuya JDL, no? Abe, thank you kasi nga habang nagbabasa ako ng news, nag-PM sa akin, no? Na yun na nga na yung tungkol dun sa nakakagulat na balita for this Monday morning, no? January 6, 2025. Ginulat tayo ng ganitong balita dito sa Canada, no? And kahit hindi ko expected, no? Kasi nga iba-iba kasi yung aking naririnig patungkol dito sa tao na to, no? But yun nga, ang balita guys is magi-step down po ang aming current Prime Minister na si Justin Trudeau. I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. But I think wala pang final date, no? Again guys, sinabi ko nga sa inyo, wala talaga akong hilig, no? Or hindi ko forte ang politics. But because nakakaapekto to sa ating buhay Canada, kailangan kong i-discuss, no? Kailangan siyang maging part ng ating channel. Kasi guys, probably magkakaroon to ng epekto sa immigration system ng Canada, no? Kasi nga yan yung isang mga mostly na topic natin dito sa ating channel. Yung mga nakakaapekto sa buhay Canada ng mga tao dito. That's why guys, whether we like it or not, kailangan ko siyang i-discuss at i-share sa inyo kung ano yung thoughts ko about it at ano yung mga na-research ko about it, no? I think Justin Trudeau is in the position for 10 years na ba or 9 years, mga ganyan, no? So, for the past months, hindi po maganda yung kanyang rating, no? Pero kasi guys, sa totoo lang, may mga naririnig naman din ako sa mga friends ko, no? Actually, sa North, talagang malakas pa rin yung pangalan niya, no? So, kaya din medyo nagulat din ako na magre-resign siya, no? Hindi ko talaga expected na ganito, no? Pero syempre, dahil nandyan na nga yan guys, ano yung mga possible na pwedeng mangyari, no? At saka guys, ang mas pagtutuunan natin ng ating kwentuhan ngayon is ano mangyayari sa immigration system ngayon ng Canada, no? Well, as per the article or yung mga news na aking nakita, quick lang, no? Kasi nakita ko lang this morning nung habang nagluluto ako, no? Kasi nga nag-aayos ako ng food for my kids. Nakita ko lang, no, na
ang possible na mangyari, number one is pwedeng mag-appoint ng interim na papalit sa kanya. Kasi guys, ang election po is sa October pa this year, no? So yun yung isang pwedeng mangyari. Or pwede silang magpa-call out ng early election. Pwede yun dito sa Canada. Pwede pala yun, no? So, ayan. So, yun yung two possible na pwedeng mangyari, di ba? Na in reference diyan sa kanyang pagre-resign, right? Matinding kalaban niya, right, is si sorry, baka magkamali na naman ako kasi guys, nung last time ko tong sinabi, maraming nag-react no? Si Pierre Poilievre. Tatawagin ko lang siyang Pierre, no? Para safe tayo, no? Anyway, so yun yung napipisil, no, na pumalit sa kanya. Pero again, hindi natin alam yung mga pwede pang mangyari, no? Hanggat hindi natatapos ang eleksyon or hanggat wala talagang final na nauupo, hindi talaga natin alam kung sino ang papalit na next na Prime Minister dito sa Canada. But yeah, so again, medyo pagtutuunan lang natin ng pansin guys is yung dun sa immigration part, no? Ano ang mga possible na mangyari sa immigration system ng Canada ngayon na magi-step down si Prime Minister Justin Trudeau. Hindi naman po kaila sa inyo yung mga nakasunod sa Buhay Canada, di ba? Last year at early 2023 guys, ang daming drastic changes sa immigration system ng Canada, right? Sa pamumuno po ni Justin Trudeau. Ang dami guys, no? Until kahapon nga, nag-announce sila about dun sa parents and grandparents sponsorship na tatanggalin nila for 2025. So ngayon, na aalis po si Justin Trudeau, ano yung mga possible na mangyari? 'Di ba? Ano yung mga changes? So, ang question dyan is, yung mga changes ba ni Justin Trudeau is mai-scrap? Or mawawalang saysay ba yun? Kasi, syempre, pag may nakaupo na bago, pwede niya nang gawin yung mga gusto niyang gawin na iniisip niya na mas tama at mas makakabuti sa Canada, di ba? So, pwedeng yung mga changes sa international students, sa PGWP, sa SOWP, sa TFW, possible na mas scrap yun, guys. Pwedeng sabihin ni Pierre na ayoko ng mga changes na yun, no? Baguhin natin. Pwede yun, di ba? Or pwede rin na ituloy lang niya at i-enhance pa, di ba? So, maraming possible na mangyari. So, yan yung mga pakakaabangan natin for 2025. Kasi guys, of course now, we are just speculating, di ba? Hindi pa talaga natin alam kung ano yung mga possible na mangyari. Pero guys, kung hindi nyo kilala si Pierre, talagang, I would say he is on the... Ito guys, ano ko lang naman, sarili ko lang perspective, no? Sarili ko lang pagtingin based din doon sa mga interviews at yung mga press conference niya. Doon lang din ako mag-base, no? At talagang ang nakikita ko kasi talaga sa kanya is more on like may pangil kasi. Alam mo 'yon? Halimbawa na lang guys, yung interview niya doon sa mga nagke-claim ng asylum, no? At saka yung sa mga iba pang claims na kung titingnan natin is hindi naman truthful, 'di ba? Or yung mga bogus, 'di ba, na mga claims like sa asylum, yung mga nag-fake documents, yung mga hindi talaga dapat na nandito sa Canada. Sinabi niya sa isang interview na ang daming undocumented people dito sa Canada. At ang sabi niya, pag siya ay naupo, gagawa siya ng paraan para hanapin lahat yon at i-deport lahat sila. Between 20,000 and 500,000 people in Canada illegally. 20,000 to 500,000. They don't know. And they say there could be more. Then we know that there are 30,000 people who've been ordered deported that have not left. We know that for sure. Trudeau has lost control of our immigration. How do you get system. control? I will take back control. First of all, we will track down the 30,000 people who've been ordered deported, and I will have them deported from this country. They've been ordered deported. These are people who are not eligible to be here. We will find them
and we will deport Do them. we have the resources for that? We do. We just have to direct them to the front lines rather than the back office bureaucracies. Secondly, we will have a rapid approach to treating these new and mostly false refugee claims. For example, I think we should signal that there will be what I call a last in, first out. So people who submit claims now because they're frankly international students who want to stay, they're not real refugees, they're not bad people, but they're using the refugee system to try and stay. We have to treat their case immediately so they know that it's not worth it. We have to secure the border so there's no more people coming in illegally and then staying the 14 days necessary in order to be eligible for a refugee application that can take years. We have to stop them from coming in. Diba? So, makikita mo na meron siyang ganong view, 'di ba? No, na sa kanya hindi ka pwedeng manloko dito sa Canada. So parang gusto niya na mag-set ng example sa buong mundo na yung mga papasok dito sa Canada kailangan maging maayos kayo, or kung hindi hindi kayo makakapasok ng Canada, right? And I think it's high time na rin for Canada na magkaroon ng ganun ding drastic changes, guys, no? Kasi guys, nakakapanghina din na halimbawa ikaw, pumasok ka sa isang process na maayos at legal, 'di ba? Dito sa Canada. And then malalaman mo na may mga ibang mga tao na nakapasok dito sa Canada illegally, 'di ba? Siyempre, kumbaga siyempre guys, magkakaroon ka na ng doubt sa system kapag ganun, 'di ba? So yun yung gustong ibalik ni Pierre na magkaroon ng trust and confidence sa immigration system ng Canada, 'di ba? And isa sa mga napapansin ko, again, this is just my own perspective, no, guys. Hindi ko naman hindi ko masabing totoo or what, right? Kasi guys, I am telling you, hindi po talaga ako masyadong maalam sa politics, no. Pero sabi ko nga, I am just basing my views or yung aking comments sa mga nakikita ko lang din sa mga interviews niya, 'di ba? So talagang pag nagsabi siya na ganito ang dapat gawin, i-deport ganyan-ganyan, meron siyang plano. Like, hahanapin namin sila, they will put system and funds to go after those illegal immigrants and deport them. Parang ganun, di ba? So hindi lang niya sinasabi yung end goal, sinasabi din niya kung paano niya gagawin, di ba? But again, tayo na nanggaling ng Pilipinas, 'di ba? Medyo sanay na rin tayo sa ganyan no? Na yung iba kapag hindi pa nauupo, ang daming pangako, 'di ba? Tapos kapag nandiyan na, wala din, lats, 'di ba? But again, sinasabi natin, this is a big change, no? Big change for Canada, no? Na pakakaabangan talaga natin, guys. Kasi for sure yan, maraming possible changes na mangyari, including na sa immigration system ng Canada. Kasi nga yan yung mainit ngayon Talagang si Justin Trudeau ang sinisisi ng maraming tao kung bakit nagkaganito ang immigration system ng Canada, kung bakit sabi nga nila, no, pumangit ang lagay ng Canada dahil sa mga sobrang pinapasok niyang tao dito sa Canada. Siya talagang sinisisi, no, guys. So yan daw ang mga isa sa mga aayusin din ni Pierre, 'di ba? Na titingnan natin kung ano yung magiging policy niya, kung siya nga talaga ang mauupo, no. Again, hindi po natin alam yan hangga't hindi pa talaga na-announce na siya na ang magiging next Prime Minister. Pero siya ang tingin ko na matinding kalaban ni Justin Trudeau. Talagang
inaabangan niya na marami for October this year kasi nga yun yung talagang election day po. Pero since nagkaroon nga ng ganito na announcement na magre-resign po ang current Prime Minister ng Canada, possible po na magkaroon ng early election, no? Yan din po, hindi natin alam yan. So maghihintay lang po tayo sa mga next event or sa mga next announcement na mangyayari dito sa Canada, no? Pero again, sa lahat po ng interview ni Pierre, sinasabi lang niya po doon, no? Ang mga gagalawin niya or ang mga aayusin niya is yung mga illegal, let me stress that out, illegal immigrants dito sa Canada. So kung kayo po is nakakuha kayo ng inyong permits, ng inyong visa on a legal way, wala po kayong dapat ipagkabahala, no? Hindi po kayo dapat kabahan or whatever. Kabahan kayo guys pag nakuha nyo yung papers nyo or yung visa nyo pag pumasok kayo ng illegal dito. Kasi isa yan sa mga plataforma na sinabi niya lagi sa kanyang mga press conference and interviews na hahanapin niya guys yung mga illegal immigrants dito sa Canada at ipapadeport niya immediately. Okay? So yan guys, yan yung mainit na balita for Monday, January 6, 2025 dito sa Canada. Okay? Thank you again for watching guys and see you again on my next video. Peace! A few inches later. Nandito na tayo sa bahay. Nandito tayo sa aking munting office, no? Kasi naka-remote work tayo today. Pero nag-edit na kasi ako, no? And then may shinare yung ating subscriber and yung friend din natin dito sa YouTube na si Kuya JDL, no? Napakaganda and informative nung shinare niya about sa party system dito sa Canada, no? And hindi pala katulad sa atin sa Pinas, 'di ba? Kahit na sabihin na nating incompetent or talagang hindi magaling yung leader na nakaupo or yung president natin sa Philippines, hindi natin siya pwedeng pababain or hindi man lang magkukusa, 'di ba, na mag-resign pag meron siyang nagawang hindi maganda or hindi tama or hindi nga siya capable to do the job, right? Pero kasi dito pala guys, since may party system dito, right? So kahit na sabihin mong ikaw ang leader ng isang party system na namumuno dito sa Canada, which is in our case is si Justin Trudeau, pag hindi na tumutugma yung ideology nung leader pati yung member nung kanyang party, pwede silang magpokol ng meeting at sabihan siya na mag-resign, 'di ba? So kahit na sabihin nating napaka popular nung leader pero hindi tugma yung ideology ng mga member ng party, pwede nilang sabihin na mag-step down ka. Ganun pala. So in my own view, in my own perspective, mas maganda pa rin 'yon, 'di ba? Kasi hindi nakasentro sa iisang tao ang desisyon, 'di ba? So kung merong nagawang hindi maganda yung leader, wala siyang option kundi mag-resign or mag-step down. Okay? Thank you again, Abe, for sharing that very substantial and informative information